Lusot na sa Senate Subcommittee ang panukalang budget ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Kabilang naman sa prioridad na tututukan ng PCO ang information dissemination at labanan ang fake news. Si Alan Francisco sa detalye. Pagpapalakas sa communication arm ng gobyerno. Yan ang target ng Presidential Communications Office kasabay ng kanilang panukalang budget sa 2024 na abot sa 1.79 billion pesos na inaprubahan na sa Senate Subcommittee on Finance. Ilan sa paggagamitan ng pondo ang paglaban ng gobyerno sa fake news sa tulong ng Media and Information Literacy Campaign. Kasi lahat tayo vulnerable or biktima ng fake news. So madali lang gawan tayo ng mga istorya, hindi naman totoo. So ngayon, ginawa namin siyang scientific based. Kaya nagkaroon muna kami ng survey. Niniskas nga ni Yusek daw kanina na nakita namin talagang 9 out of 10 are vulnerable sa fake news. Kaya from that survey, nagtingin din kami kung ano yung mga sectors na most vulnerable. Gagawing mas competitive at income-generating din ang TV station ng gobyerno na PTV, kung saan pinamumunuan na ito ngayon ng bagong general manager na si Annalisa Puod. Aayusin din ang pasilidad ng state television para mas maipakalat sa taong bayan ang mga impormasyon at programa ng pamahalaan. Diyan si Ana Puod, Ma'am Puod, and she's good. Magaling ito. Tama lang, bagay lang sa kanya na may lagay dyan sa PTV4. So you're not the general manager? Good, very good. Our goal for next year is to become number 2. Conservatively yun po aming gustong ma-achieve, and hopefully within the next few years po mag number 1 ang PTV sa lahat po ng TV station sa buong Pilipinas. But of course, we can achieve that with the help po of PCO, and syempre po yung financial support po ng Congress, both House of Representatives po at saka ng Senado po. Because aside po dun sa we need a lot of money to buy digital transmitters para makakomply po kami sa requirement ng NTC na mag-migrate kami from analog to digital. We also need to improve po our content. Mas maayos na pasilidad para sa government TV, tiyak aniyang mas makararating sa taong bayan ang mga balita at iba pang programa. We're thinking of building 60 digital transmitters nationwide po para yung buong Pilipinas makover po ng PTV in terms of reach. And we're also looking at building our own broadcast complex po dito sa Metro Manila because that's part of our charter. So right now po we don't have our own building. We need to build our own broadcast complex na pwede pong tumapat sa, kung kaya po sir, if we can fund it, Warner Brothers or Universal Studios na hindi lang po mag-house ng studio for news content, for documentaries, for yung mga content po na tungkol sa mga problems po ng lipunan, but also we can create cultural, educational, inspirational content po, sports, and e-sports also, and iba pa pong mga bagay na gusto pong mapanood ng ating mga kababayan. I am confident, hindi lang number 2, number 1. Nabanggit din ang nilulutong programa ni Willie Revillame na Kapwa Ere sa PTV at IBC. At sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng negosasyon. It's a welcome addition sa amin kung matutuloy siya. To make the government station number 2. Sana, kasi syempre ano din si Willie Revillame, talagang maganda rin yung mga malaking following niya. Yun pa yung pinaplatya, ma'am. Looking bright siya. Tinututukan na rin ng PCO ang pagre-regular ng mga empleyado ng PTV at iba pang concerns na na-erase sa pagdinig noong nakaraang taon. Ngayong taon, marami po kaming magandang balita para sa inyo. Marami po kaming na-achieve from the last time we talked about yung condition po ng ating mga workers sa Channel 4. Ngayon, naayos na po natin yung mga papeles nila for their regularization. Nasa last mile na lang po tayo ngayon, is in the hands of the CSC, yung approval ng bagong reorganization nila. Sa kabuuan, naisumiti na ng PCO sa Budget Department ang bagong structure ng ahensya kung saan pagdating ng 2024, target nila na mawala na ang COS position sa ahensya. Sa IBC 13 naman, isinusulong na mabayaran na ang mga retirees nito
Habang wala pa, may ilang programa na silang ginawa sa IBC bilang pagsuporta rin sa mga akbang ng pamahalaan. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.